Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng Japan visa dito sa Dubai. Actually, by the time na ma-upload ko itong vlog na to is nasa Japan na kami. Kasama ko nga pala si Katarina B, ang aking beshi, si Ana. So kasama ko siya papunta ng Japan. So i-share lang namin sa inyo kung paano kami nag-apply ng visa through online at free visa po ito. First of all, bago tayo mag-apply ng Japan visa, kailangan muna natin i-secure yung mga requirements na kailangan para ma-approve yung ating visa. So, ano-ano yung mga requirements na yun? First of all, syempre, passport. So, yung passport natin, at least valid siya up to 6 months. And then, second is yung recent photos natin. So, kailangan yung photo na yun is kuha siya within 6 months. And then, pangatlo is yung Emirates ID. By the way guys, yung requirements na sasabihin ko sa inyo ngayon is based ito sa requirements na sinubmit namin dito sa Dubai. I think different yung mga requirements or mas marami yung mga requirements pag mag-a-apply ka sa Pilipinas. Okay? So to continue, so third Emirates ID, kailangan front and back. And then, pang-apat, yung ating itinerary with flight information. So, kailangan yan, mayroon tayong flight na information na isasubmit sa kanila. And then, schedule of stay, ito yung itinerary ninyo habang nandun kayo sa Japan. So, magpapakita ako ng sample ng itinerary dito na ginawa namin para mayroon kayong guide. And then, pang-lima is yung hotel information. So, kailangan mayroon na rin kayong booking confirmation na isasubmit para mas madaling ma-approve yung Japan visa. And then, certificate of employment. Yun, kukunin nyo yun sa inyong employer dito sa Dubai or dito sa Pilipinas. Pwede nyo kunin. And then, bank statement. At least 3 months bank statement yung isasubmit nyo sa kanila. And then, lastly, yung proof of residency ninyo. Dito sa Dubai, yung visa namin is residency visa. So, yun yung pwede natin isubmit sa kanila. And then, sa Philippines naman is may iba silang mga requirements na, guys, yung palang picture na isasubmit nyo sa application, make sure na ito yung para sa Japan visa. Itanong nyo na lang sa studio or sa kung saan man kayo magpapapicture, sabihin nyo for Japan visa para sure. So, once na nakompleto na natin yung ating mga requirements para sa Japan visa, pwede na tayo mag-start ng mag-apply ng e-visa. So, first, puntahan natin yung website nila na www.mofa.go.jp. Once na nakapasok na tayo sa kanilang website, ang unang-una natin gagawin is to register our email address. Itong email address na to na i-register natin, make sure na active siya dahil dito natin mamomonitor yung status ng visa application natin. For example, nag-check tayo kung ano na yung status ng application natin. Dito nila ipapadala sa email address na to yung OTP, at yung OTP na yan, doon mo ilalagay sa website application para makita mo kung ano na yung status. So, dapat active yung email na i-register din nyo. After natin mag-register ng ating email, maglalanded tayo sa page na ito at kukumplituhin lang natin yung mga steps na ito para makompleto yung ating application ng Japan visa. First, click the new registration. After ma-click yung new registration, mapupunta ka naman sa page ng basic information. Dito, ilalagay mo, i-upload mo yung mga pictures, yung mga passport, and yung mga other information. Madali lang to guys. Sundin nyo lang yung mga steps na nasa website. Sa pag-upload ng photo guys, very specific sila. Kailangan nakapasok yung buong face ninyo doon sa frame. Mag-send ako ng sample para makita nyo kung paano yung pag-upload ng ating picture. Pag-upload naman ng passport photo natin guys, kailangan yung full page including yung picture kasama yun sa pag-upload. Hindi pwedeng putol yung passport ninyo at hindi rin pwedeng
hindi kasama yung full page. And then, hindi pwede siyang marumi, hindi rin pwede siyang nakatampered. Kailangan in good condition yung passport natin. Once na nakompleto na natin fill upan yung mga basic informations at na-upload yung mga documents na kailangan para sa visa application, i-verify natin yan bago natin i-submit. So, isa-isahin natin tingnan kung kumpleto ba ang mga sinubmit natin documents para hindi ma-deny yung ating application. At pag okay na lahat, click lang yung done at magla-landed ka dito sa visa application list. I-check mo lang yung application and then i-submit mo siya. Once na na-submit na natin siya, dito sa visa application list, makikita mo ang status na temporary receive. Yung temporary receive na yan, dito nila tinitingnan kung kumpleto ba o yung requirements mo or kung may kulang pa yung requirements mo. At pag nakita ng system na kumpleto na yung mga documents mo, ang magiging status na yan is magiging under examination siya. Ibig sabihin, titingnan nila kung eligible ka bang mag-apply ng visa sa Japan. And then, after ng under examination, next will be the issued. Pag sinabing issued, ibig sabihin, approved na yung application mo. Ang e-visa guys na in-apply namin is free po siya sa mga Filipinos. Hindi ko lang sure sa mga ibang nationalities dito sa Dubai kung free din po yung kanilang e-visa. Pero as per our experience na nag-apply kami, wala po kaming binayaran. Free po siya. Ang processing timeline ng Japan visa guys, based on our experience, is 3 weeks. Iba nagsasabi 2 weeks, pero based on our experience nga guys, it's 3 weeks na release yung aming visa. Ayan guys, I hope nakatulong itong video na to para sa mga nagbabalak at nagpaplano pumunta ng Japan. So, kung may mga questions pa po kayo guys, comment down below para masagot natin kung ano pa yung mga katanungan nyo para mag-apply na Japan. At kung nagustuhan nyo itong video na to guys, paki-like and share and subscribe at hit that notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Watch out for our Japan vlogs kasi guys, marami tayong i-film doon. So, I hope magustuhan nyo yung aming Japan vlog. See you guys! Thank you for watching! Bye!